Unang radyo, unang balita. Good morning! Mga kasama, nagbabalik po ang unang radyo, unang balita, 6:37 ang ating pong oras. At makakausap po natin ngayong umaga si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Mayor, magandang umaga po. Welcome po sa DZXL. Good morning! Magandang umaga sa mga tagapakinig. Good morning po. Ayan. Mayor, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ha sa aming interview ngayong umaga. Okay. May 29 po, kung hindi po ako nagkakamali, isinailalim po sa state of emergency ang Tacloban City at kamakailan din po, isinailalim na rin po sa state of calamity ang buong Eastern Visayas. Ito po ay may kaugnayan doon nga po sa pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Simula po nung isinara po yung tulay, Mayor, kumusta na po ang pang-araw-araw ho na buhay ng mga taga-Tacloban? Alam nyo, malaking problema to at medyo palaki yung problema kasi talagang main artery ito from Mindanao to Luzon. But nag-declare rin kami ng state of emergency dahil yung mga supply papunta sa island of Samar ay talagang halos maubusan na sila, no? Kasi syempre, yung tumatawid sa tulay doon, yung mga nagdadala ng gasolina, nagdadala ng diesel, nagdadala rin ng una-una pang mga pagkain at saka mga gamit papunta sa island ng Samar. Kaya po ay napilitan na yung buong region ay mag-declare na ng state of calamity and state of emergency. At dito, napapansin ko, padami talaga yung mga truck. Yung problema kasi dito, gumawa na ng mga roro, pero hindi pa sapat yun eh. Medyo mahihirapan talaga. Tapos, based on the report of DPWH, and mukhang yung limitasyon ba ng load ng tulay ay hanggang 3 tons lang. May increase yan to 12 tons, pero baka December, January pa. At bago maibalik sa normal ito, baka umabot pa ng 2 taon. Isang taon o 2 taon pa. Yun ang problema. Yun ang inaano namin. Ano? But it's really very difficult because lalo na dito sa Tacloban City because supply talaga ay sigurado magkukulang. Ano? Lalo na yung sinasabi natin na perishable goods, mga gulay, mga prutas, mga ganyan, kailangan maitawid ka agad yan bago mabulok. At maraming ang naging problema kasi maraming ang nabulok na dahil hindi kaya. Dadalawa lang yung Roro Ferry, it is not enough. We are trying our best to cope up na mapabilis yan, pero talagang mabigat yung load. Kaya medyo nahihirapan kami. Opo, at saka parang kapag ata sa Roro, mas matagal ho yung biyahe kung ikukumpara po na idadaan po dyan mismo sa San Juanico Bridge. Opo, yun nga ang problema. Kasi at saka yung load limit talagang napakababa hanggang 3 tons lang. So, ang nahihirapan dyan yung mga pumapasahe na mga bus kasi hindi makakatawid yung bus sa Roro rin dadaan, pero nangyayari doon, bumababa yung mga pasahero tapos sumasakay ng shuttle para makatawid. The government is providing naman free shuttle, pero syempre, mahirap pa rin, lalo na ina-anticipate. Alam nyo naman, dito sa lugar namin, pagdating ng mga October, November, sigurado, tatamaan na naman kami ng bagyo dito. So, it is really definitely a challenge to all LGUs. Okay. Kung apektado po, of course, yung delivery po ng mga supply, so meaning to say, sir, yung mga negosyo din po sa Tacloban City affected po nitong rehabilitasyon ng San Juanico Bridge? Opo. Hindi lang po sa Tacloban. Yung mga nagdi-deliver ng mga galing Luzon, may mga gulay na tumatawid sila. Tapos yung mga galing Mindanao, may mga livestock, may mga buhay na baboy, ganyan. Talagang challenge ito at nakikita natin na very difficult to sustain. Meron naman mga ibang biyahe na ginawa nila, mga bagong biyahe na from Calbayog, Samar to Ormoc, Leyte and different areas. But the problem there,
hindi pa nakaka-adjust ng presyo. Medyo mataas, kaya parang ayaw rin ng mga negosyante dahil nalulugi sila. So nakikipagsapalaran na lang sila dito sa Tacloban kasi sabi nila, syempre mas mura, mas makatipid sila. Pero yung volume is really very big. We're getting a similar volume that is going through Matnog and Allen is almost the same as what is going to happen here in Tacloban Samar. Sir, hindi ko alam, yung San Juanico Bridge po ba, dinadaanan din po yan ng mga public transportation? Paano po, nagkakaproblema na rin ho ba tayo pagdating ho sa pamasahe? Opo, problema talaga kasi syempre, mas mura pag bus, lalo na yung bus, papuntang Manila yan. Hindi ka na pwede sumakay ng bus mula dito, diretso ng papuntang Manila or sabihin natin any part of the island of Leyte or Mindanao dahil hindi nga makakatawid yung bus na may sakay. Pinapatawid nga yung bus sa Roro lang So ang nangyayari dito, may bus doon sa kabila ng tulay pero sasakay, dilipat sila sa mas maliit na sasakyan, van or multicab, doon sila lilipat sa shuttle. Tapos makakaano na sila sa kabila. Pero syempre, ang apektado naman dyan, yung mga bus, nagdadala din yan ng parang balikbayan box para sa mga negosyo So hindi rin makakatawid yan kasi yung bus lalampas ng 3 tons yan 3 tons kasi basically, ang kaya lang yan, mga 4 na gulong lang na sasakyan. Pag umabot ng 6 na gulong, lalampas na yan sa 3 tons. Opo. Sir, paano yan? Next week po, pasukan na. Yung mga estudyante po ba natin, apektado din po nito. Ano po yung ginagawa ho ngayong paraan ng LGU para po sila ay matulungan na kahit papaano hindi naman ho sila mahirapan na makabiyahe? Meron naman sa Basay, right across Tacloban City, yung mga tumatawid students, marami na doon. Dati ng practice yan. Meron naman malalaking mga ferry boat doon. Halos siguro malaking bangka ang tawag doon. No? But it's quite a big ferry boat and almost every hour may bumabiyahe. So kailangan lang doon lumipat sila sa pumunta sila sa town ng Basay. Yan ang pinakatapat mismo ng Tacloban. Yan ang mangyayari. At hindi lang po yung mga estudyante, pati mga nagtatrabaho sa Eastern Visayas Medical Center ay yun ang ginagawa. Yung iba naman sumasakay ng multicab, pwede naman kasi tumawid yung multicab at saka van at iba pa lang nakamotor, pwede naman tumawid. Kaya hindi sila masyadong medyo mahirapan din pero hindi masyado. Opo. Sir, dun ho sa mga affected na mga businesses dyan po sa inyong probinsya, meron ho bang mga, kumbaga, may mga ulat ho ba na kung magkano na yung parang nalulugi ho sa kanilang negosyo? Oo, meron na. In fact, malaki talaga yung pero ang problema, lugi kasi dahil hindi makatawid, pero mas nahihirapan yung mga municipality at saka mga syudad dyan sa island of Samar kasi nauubusan sila ng supply. Yun ang mahirap doon. So, kaya ho nagkakaproblema kasi bigla-bigla ho ito nangyari. Masyadong maikli yung binigyan ng notice ilan araw lang sinabihan na ililimitan na yung load limit sa San Juanico Bridge. Kaya po nagkaganito. But I think eventually we'll be able to adjust. But really, to be able to sustain it is another challenge that we're facing because napakarami talaga. Lalo na ang ina-anticipate namin pagdating ng December. Talagang marami talagang mga truck yan. Doon ang umpisa niyan. Pagka late November, early December, tuloy-tuloy yan. Marami. Pasko kasi talagang dinadamihan nila dito yung mga supply nila for Christmas. So this is what we're anticipating po. Opo. So akala ko nga, Mayor, hindi lang ako nakabasa ng mga balita ng mga nakaraang araw kasi nagulat din ako na, okay, sinara ang San Juanico Bridge. Gagawin pala ito, kukumpunihin. So, kayo po dyan sa Tacloban, ibig sabihin, hindi rin po kayo gaanong nakapag-prepare kasi nga po biglaan. Opo, talagang kasi
first time ho nangyari to dahil noon ni-repair ito about 25 years ago nung ni-repair yung tulay, we were given about 6 to 8 months preparation. Kaya hindi masyado nahirapan yung mga negosyante. Kasi po, ay nahihirapan dito yung lalo na yung tumatawid na galing Mindanao papuntang Luzon at yung Luzon naman papuntang Mindanao. Ngayon, kung binigyan ng sapat na oras yung mga yan, ang gagawin nila, nakipag-coordinate sa mga barko at diretso na lang mula Mindanao, diretso ng Luzon, magbabarko na lang. So this is the adjustments that ginagawa ngayon ng mga negosyante. Kamakailan lang din po si Pangulong Bongbong Marcos, siya ho mismo, in-inspection ho niya yung ginagawang pagkukumpuni dyan po sa San Juanico Bridge. Nakausap niyo po ba siya ng personal? Nakausap ko siya, personal naman. Kaya medyo sinabi nga natin na full support naman ang ginagawa nga nila. At ako naman, syempre, alam mo naman, medyo emotional naman ako dahil sa nangyaring bigla-bigla na ganun. Kaya medyo sinabihan ko si Presidente noon na dapat maimbestigahan naman ito bakit bigla-bigla ito nangyari. Kaya medyo yun ang hiningi ko sa kanya na bakit bigla-bigla. Kasi talagang apektado yung ekonomiya. Sa totoo lang, hindi lang ekonomiya ng Tacloban ng region. Apektado ang ekonomiya ng buong bansa. Kasi itong pinakamabilis na tinatawag na main artery from Mindanao, Luzon, and vice versa. Kasi dalawang ferry lang talagang sasakyan mo dito at nasa Mindanao ka na o nasa Luzon ka na. Pero dahil sa San Juanico, 3 ng ferry. So, syempre, tataas ngayon yung gastusin dito at ipapasa na naman yan sa consumer. Alam mo naman, yan nga ang hinaing ng mga tao ngayon, yung mataas ang bilihin, di ba? So, it is really counterproductive Okay, sa nangyari. Opo, sanga-sanga ho yung mga problema at binanggit niyo po kanina na dapat maimbestigahan. So, ibig hong sabihin, dapat merong accountable ho dito sa mga problemang ito. Dapat naman. Hindi naman blame game. Hindi kami naghahanap ng sino may kasalanan. Pero dapat may accountability talaga. Kasi tingnan nyo naman, nag-declare kami ng state of calamity, state of emergency nung tinamaan kami ng Yolanda. Tapos nag-declare din tayo ng state of calamity nung tinamaan tayo ng pandemic. Pagkatapos ito, nag-declare kami ng state of calamity, state of emergency because of what? Because you can even say human error dahil hindi naman tinamaan yung tulay ng barko, hindi naman siya nasira dahil sa earthquake, hindi naman din siya nasira sa bagyo. So basically dapat talaga hindi mangyari ito na kahit sa ibang lugar dapat talaga nakatutok ang DPWH dito para naman sa ganun na syempre naka-recover kami sa Yolanda, naka-recover kami sa pandemic. Pagkatapos ngayon, dahil sa gagawin sa tulay, dito talaga nahihirapan yung mga tao. Okay, Mayor, siguro panghuli na lamang po ang mensahe po ninyo sa inyo po mga kababayan dyan sa Tacloban. Of course, baka po may message din ho kayo sa DPWH at kay Pangulong Bongbong Marcos na rin po. Ako po we are doing everything that we can. Humihingi na lang talaga ako ng konting pasensya talaga sa mga tao na talagang nahihirapan dito. But be rest assured, we are doing everything that we can. And my advice to itong mga negosyante na gumagamit talaga ng tulay, lalo na yung mga galing mga traders, galing Mindanao at lahat, I think it's about time siguro maghanap na rin kayo ng alternative na solusyon na kung makakita kayo ng barko at maisakay ninyo mula sa Mindanao, diretso ng Luzon, I would advise na gawin kasi medyo matatagalan talaga itong pagbalik sa normal itong tulay na to. Kaya humihingi talaga ako ng pasensya sa inyo na lang. But I can rest assured we are doing everything really to bring this back to close to normal sana na operation. Okay, maraming salamat po Mayor Alfred Romualdez at magandang umaga Maraming po sa din inyo. po. Salamat sa inyong lahat. Thank you! Mga kasama si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Sa 6:52 ang oras, diyan lang po kayo magbabalik pa ang unang radyo, unang balita. Good morning!